mo ng biyaya. O Diyos, sa pamanat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor, O Lord God, hallelujah, purihin ka, Amang Banal, sa umagang sa hapong ito. Dakilang Diyos, gabayan mo kami, Amang Banal, O Diyos, sa aming pag-aaral ng mga salita mo, Diyos. Alisin mo hadlang sa aming kalagitnaan. Mahal ang Panginoon, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ang lahat ng ito. In Jesus' name, we bind the power of darkness. Hindrances cast out. Unbelief and doubt cast out. In Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you so much po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal, at purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah sa hapong ito. At nakakatuwa, nakakagalak, mga minamahal, sapagkat pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. At naniniwala ako mga kapatid, lahat po ng mga dumalo sa araw na ito, mga minamahal, uuwi kayong masaya. Pinagpala, mga minamahal, malakas ang inyong mga spiritual. Amen. Praise God. Bakit po? Sapagkat minsanan pang kumilos ang dakilang Diyos sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Mga minamahal, pinakamataas na papuri, iluwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, and I give the whole honor po and respect po sa ating beloved parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, may mahal, at ang kanilang mga turo at aral, mga kapatid ko, na very anointed, na nagbago ng ating mga buhay, amen. Nagpala sa ating mga buhay, amen. May mahal, at ako po ay nagbibigay galang din po at pagbati sa the whole Almeda family. Purihin ang ating mahal na Panginoon, amen, hallelujah. At may mahal, ganun din po mga kapatid sa ating minamahal na mga kapatiran, lahat ng ating mga baguhan, may mahal sa araw na ito, mga kapatid, sa aking mga co-preachers, mga elders natin, mga workers natin, core members, may mahal, at binabati ko rin po ang mga kapatid natin. Kasama natin ngayon sa ating pagsamba, ating beloved brethren, may mahal, dyan po sa Perth, Australia, mga kapatid. Magandang hapon po sa inyo lahat, may mahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Dito po sa aklat ng Matthew chapter 13, simulan po natin sa verse 24 hanggang 30, mga kapatid. Basahin natin sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, versikulo 24 hanggang 30. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kaniyang bukid. Datapwat samantala ng natutulog, ang mga tao ay dumating ang kaniyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat ng sumibol ang usbong at namunga ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kaniya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kaniya na mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapwat sinabi niya, huwag, baka pagtipon ninyo na mga pagsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-ani. At sa panahon ng pag-ani ay sasabihin ko sa mga mag-ani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkasin upang sunugin. Datapat tipunin ninyo ang mga trigo sa aking bangan. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal. Say praise the Lord, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, isang parabola, mga kapatid, ang binigay sa atin ng dakilang Diyos sa araw na ito. At ito po pamagatan natin, mga minamahal, na the wheat and the tares, mga kapatid. Mga trigo at mga damo. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, maunawaan niyo po mamaya, mga kapatid, ano yung mga trigo at ano yung mga damo, mga kapatid, ng sinasabi ng talinhagang ito. Mga minamahal, nagsaysay ang dakilang Diyos. Nasabi niya, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, kaharian ng langit, ay katulad ng isang taong nagtanim ng mabuting tanim sa kanyang bukid. At samantala, mga minamahal, natutulog yung mga nag-aalaga ng tanim, mga minamahal, ay may nagtanim po naman ng pansirang damo, ang sabi rito, sa pagitan daw ng trigo at umalis.
May mahal, sabi ng taong ito, bubunutin namin ng damo. Sabi ng dakilang Diyos, huwag niyong bunutin. Baka mabunot niyo pati ang mga trigo. Hayaan niyong tumubong pareho. Mga minamahal, hayaan niyong hanggang sa harvest. Pag-harvest, mga kapatid, ihihiwalay natin ang damo sa trigo. Amen. Mga minamahal, dito tayo sa mga parabola, mga kapatid. Lahat po ng parables, mababasa mo sa Matthew chapter 13, mga minamahal, patungkol po yan sa Kingdom of God. Pinapaliwanag po dito kung ano yung meaning ng Kingdom of God, mga kapatid. Na ito po ay taliwas sa maraming tao ngayon na ang paniniwala kahit makasalanan kang mamamatay, mga mahal, ay may naghihintay na langit at buhay na wala hanggan sa iyo kahit makasalanan ka. Mga kapatid, ang langit po, mga minamahal ko, ay hindi po location na mapupuntahan mo kahit wala kang paglilingkod sa Diyos. Ang langit, mga minamahal, ay para lamang po sa mga matapat na naglilingkod sa dakilang Diyos. Amen. At ang langit po, mga kapatid ko, hindi po ito, mga minamahal, madali. Kinakailangan, mga minamahal, na isuko mo ang buhay mo sa dakilang Diyos. Kinakailangan siya po ang mamayani sa atin. Mga minamahal, siya na po ang masusunod sa atin. Lahat magsabing Amen. Hallelujah. Sapagkat, mga minamahal, maraming tao, mga kapatid ko, sa panahon natin ngayon, na pwede nang tumawag lang sa ating dakilang Diyos, okay na yon. Hindi po, mga kapatid. Kaya dito sa Matthew chapter 13, mga minamahal, kung mababasa mo lahat, mga kapatid, puro parabola ito. Ito lamang pong tares and wheat, mga minamahal, ang ating pong pagtutuunan ng pansin. Yung tares, mga minamahal, at yung wheat, yung trigo at yung damo, ito yung dalawang klase ng tao sa mundo. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga damo at mga trigo. Ibig sabihin yan, good and bad, saved and lost. Amen. Kaya kung ngayon, mga minamahal, kahit sinong tao dito sa mundo, mga kapatid ko, pwedeng sabihin natin na ligtas na ako, Christian ako, saved ako. Ang ginagamit pa natin, mga mahal, saved by grace, mga kapatid. Kapag pinanghiwakan natin yung saved by grace, mga mahal, at ang paniniwala natin, kahit magkasala ka na magkasala, mga kapatid ko, saved ka pa rin, mali pong paniniwala yon. Amen. Kahit sa loob po ng church, Panginoon, itong ating pagtatalakay, mga kapatid ko, yung wheat and tares, mga kapatid, pwede rin. Pwede rin mangyari, mga minamahal. Itinatag ng dakilang Diyos ang kanyang church, mga kapatid, hindi kayang gibain yan, even the gates of hell. Pero dito sa parabolang ito, mga mahal, meron pong tares, mga kapatid ko, merong wheats. Amen. Ganun na, yun ang parabola, mga minamahal, ng wheat and tares. Halos pareho lang, mga minamahal. Yung damo at yung trigo, mga kapatid ko, pag pinagtabi mo yan, halos pareho sila kung titingnan. Pero makikita mo, kung susuriin mo, mga minamahal, nagkakaiba lang sila sa kanilang mga bunga. Amen ba? Sa kanilang mga bunga, makikilala mo sila sa Matthew chapter 7, verse 16 to 20, mga minamahal ko, tingnan natin ang talatang ito. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 16 hanggang 20. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihagi sa apoy, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Meron pang sinasabi dito, mga mahal, sabi rito, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol ng dakilang Diyos at inihahagi sa apoy.
Kaya sa kanilang mga bungay, makikilala nyo sila. Kaya yung pong ating parable, mga minanalabasa kanina, ang sabi po ng talata roon, mga minamahal, ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pansirang damo? Sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Ibig mo bang linisin namin, bunutin namin yung mga damo? Nakikinig po ba kayo? Sabi ng 29, datapot sinabi niya, huwag. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga pansirang damo, inyong mabunot pati ng trigo. Ganyan kabait ang dakilang Diyos sa kanyang mga hinirang. Bangin mahal. Amen. Praise the Lord. Ingat na ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating lahat, sa ating mga hinirang ng Diyos, mga kapatid. Ayaw niya ni isa'y may mabunot. Amen ba? Kahit daw, mga kapatid, sa paningin natin ay pangsirang damo, mga minamahal, may pag-asa pa rin. Amen? Amen? Praise God. Ang sabi dito, mga minamahal, pabayaan niyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. Datapat tipunin niyo ang trigo sa aking bangan, mga kapatid. Amen. Alam niyo, sabi ng Bible, darating po ang panahon, mga minamahal ko, lahat po ng may hininga, lahat po ng may buhay, luluhod tayo sa ating dakilang Diyos. Lahat po, mga minamahal. Every knee shall bow to me, said the Lord, and every tongue shall confess to God. Amen. Sabi ng Romans chapter 14, verse 12, so then every one of us shall give account of himself to God. Nasusulat ang sabi dito. Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. So sa panahon po, mga minamahal ko, na tatayo po ang bawat isa sa atin, mga minamahal, doon sa court ng dakilang Diyos, sa korte ng ating dakilang Diyos, lahat po ng lihim ng bawat isa, mga minamahal sa atin, ay mahahayag. Amen. For there is nothing covered, sabi ng Bible, that will not be revealed, nor hidden that will not be known, mga kapatid. Basahin natin ang Luke chapter 12, verse 2 and 3, mga kapatid ko. Dito po sa aklat ng Lucas, kapitulo 12, versikulo 2 hanggang 3. Datapot walang bagay na tatakpan na hindi mahayag at natatago na hindi malalaman. Kaya nga, ang anumang sinabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan, at ang sinalita ninyo sa bulong, sa mga silid, ay ipagsisigawan sa mga bubungan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Kaya kapag tayo pong lahat, mga mahal, ay tatayo na po sa korte ng dakilang Diyos. Court of Justice, mga mahal. Or Judgment Seat of Christ, mga kapatid. Hindi na natin po problemahin, mga mahal, kung ano yung katayuan ng ating katabi. Amen? Pagdating po natin doon, mga minamahal, hindi mo po problemahin yung problema, mga minamahal, ng iyong kapwa. O ano man ang nagawang kasalanan sa mundo ng katabi mo, mga kapatid. Amen ba? Isa-isa tayong, mga minamahal, haharap sa ating dakilang Diyos. Amen? Eh kung sa immigration, mga minamahal ko, papunta kang ibang bansa. At first time, mga kapatid, matataranta ka pagka ikaw po'y in-interrogate, mga minamahal ko. Malilito ka. Minsan, dinervyusin ka, mga kapatid. Amen. Kasi baka ma-offload ka, minamahal. Baka ma-deny ka. Yun, ibang bansa lang yon. Lalo po ang korte ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Lahat daw ay ihahayag. Lahat, mga minamahal, ay i-reveal ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya huwag nating tularan, mga mahal, yung isang taong nanalangin doon po sa Luke chapter 18. Ang sabi nung nanalangin, mga minamahal, katabi niya yung isang gusgusin, mga kapatid ko. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, O Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manlulupig. Hindi ako gaya ng mga likong tao, mga mapangalunyang tao. Hindi man lamang ako gaya ng maniningil ng buwis sa katabi ko.
Mas banal ako sa Kanya. Amen. Alam niyo mga minamahal, sabi ng Bible, ang taong kanyang minamaliit, mga kapatid, nung siya'y manalangin, dinadagukan yung kanyang dibdib, mga minamahal, at nakayuko siyang umiiyak, mga kapatid ko, at nagsisisi. Mga minamahal, sabi ng mga talatang yan, lumabas ang dalawang ito na inaring ganap, mga minamahal, yung gusgusin kesa dito sa taong nagmalaki, mga minamahal. Hindi man siya nanalangin mga kapatid ko. Nagyabang lang siya sa harap ng dakilang Diyos natin. Amen. So sa araw na tayo po'y haharap, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, hindi tayo tagapagtanggol ng ating kapwa. Say amen. Hindi tayo judge, mga minamahal. Kahit judge ka pa sa lupang ito, kahit attorney ka pa sa lupang ito, mga minamahal, kahit presidente pa tayo ng bansa, mga kapatid, senator, lahat po tayo, mga minamahal, luluhod sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. We must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Amen? Yan ang sinasabi ng Bible, mga minamahal ko. Kaya hindi na tayo dapat, mga kapatid, na magtitingin, mga minamahal, sa kakulangan ng ating kapwa. Work out your own salvation with fear and trembling. Your own salvation. Amen? Tingnan natin lagi, mga mahal, yung ating katayuan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Pag nakakita ka ng mali, mga mahal, sa iyong kasama, ang tingnan mo, mga mahal, yung sarili mo, mahal na Panginoon. Ano po yung katayuan ko sa iyo? Kung ako'y may kasalanan, kung ako'y nagkulang, kung ako'y nagkamali, mahal na Panginoon, patawarin mo ko. Amen ba? Palagi, mga mahal. Kaya kapag kami po, mga kapatid, ay napupunta sa mga pray-over, mga kapatid, at nalaman namin ang isang kapatid, mga minamahal, ay nadisgrasya, o mga kapatid, ang kapatid natin ay ipapanalangin, mga minamahal, sa kanyang cancer, mga kapatid ko. Alam niyo, tanong ko kaagad, mga minamahal, bakit anong nangyari? Ano bang ginawa niya? Ano bang nakain niya? Ano bang ginawa niya? Ano bang... Kasi sabi ng ating beloved honorable pastor, ang Kristiyano, mga minamahal, kapag napahamak, mga kapatid ko, ng terribling kapahamakan, mga kapatid, isang question na malaki yan. Bakit? Dahil ang Diyos natin nag-iingat. Ang Diyos natin nagpo-protect. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Yan ang privilege ng mga saved, mga kapatid, ng mga ligtas kay Kristo sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa pagharap natin sa hukuman ng ating dakilang Diyos, hindi pareho ang paghatol ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa mga saved at dun sa mga unsaved. Hindi pareho. Pareho tayong haharap, mga minamahal ko, sa hukuman. Pero yung mga saved, mga minamahal, yung mga ligtas na bautismohan sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Hallelujah. Haharap tayo sa dakilang Diyos para tanggapin yung ating reward. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Eternal life in heaven. Pero bago yan, mga minamahal, gusto kong sabihin sa inyo, meron pong 7 crowns of a Christian. 7 korona, mga minamahal, ang naghihintay sa mga Kristiyano, mga kapatid. Amen. Gusto niyo bang malaman? Say praise the Lord. Una po, crown of rejoice for soul winning. Kapag masipag kang mag-soul win, mga minamahal, crown of joy, rejoice, mga minamahal, of soul winning, for soul winning. Pangalawa po, crown of righteousness for preaching the gospel. May reward yan, mga minamahal. Crown of righteousness for preaching the word of God, mga kapatid. Mga minamahal, yung 2 Timothy chapter 4, verse 1, mga minamahal, ipinagtatabilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita sa kanyang kaharian. Sabi ng verse 2 at verse 3, ipangaral mong salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinod at pagtuturo. Mga minamahal. Pagdating po, mga kapatid ko, dito sa verse 6, mga minamahal. Sabi ng verse 6, sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Verse 8,
Buhat ngayon ay natataan sa akin ng putong ng katuwiran. Lahat magsabing amen. Buhat kayo nitataan sa akin ng putong ng katuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Yung mga masipag mangaral ng Ebanghelyo, mga minamahal, masipag mag-share ng gospel sa kanilang mga kapitbahay, mga kapatid. Yung mga ating mga mangangaral, mga minamahal ko, meron pala silang mga crown, mga kapatid, na tatanggapin pagdating ng araw. Amen. At yung mga humahayo, mga minamahal, nagdadala ng kaluluwa, mga kapatid, sa gawain ng dakilang Diyos. Crown mo yan sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yung iba, busy, mga minamahal, sa kanilang mga negosyo at hanap buhay, mga kapatid. Nagbibigay na lang sila ng kanilang financial sa gawain ng Diyos. Mga minamahal. Amen. At pagkatapos ginagamit nilang social media para mag-win ng soul, mga minamahal ko. Napakadali sa panahon natin ngayon ang mag-win ng soul. Pangatlo po, mga minamahal, crown of life for enduring the test, sufferings, trials, persecutions, mga minamahal. Mga Kristiyanong nagsuffer, mga Kristiyanong, mga minamahal, na dumaan sa matinding mga trials, mga persecution, mga kapatid ko. Yan pala'y pag-test lamang ng dakilang Diyos. At crown mo yan kapag na-overcome mo yan. Amen. Pangapat, crown of glory for feeding the flocks. Mahal. Amen. Yung mga nangangalaga ng kaluluwa sa ating church, mga kapatid, sa ating mga outreaches. Yung mga wala nang ginawa ang mga inmahal sa loob ng kwarto, mga kapatid, mag-prepare, mga minamahal ko, ng Word of God. Mag-prepare, mga inmahal, ang mga topics para i-share sa mga tao. Para pakainin ang mga tao, mga inmahal, ng Word of God. Crown din pala yan. Amen? Hallelujah. 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4, mga kapatid, basahin natin. 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 4, sa matatanda nga sa inyo ay maaral akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang inihayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na sa inyo, Amen. na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos na hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi rin naman ang gaya ng kayo'y may kapanginoon sa pinangasiwa ang pinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kaawan. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsitanggap kayo ng di masisirang putong ng kalulhatian. Lahat Amen. magsabing praise the Lord, mga kapatid. Pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Crown of incorruptible for fight and resistance, mga kapatid ko. Lahat tayo nakikipagbaka. Lahat tayo may mahal nakikipaglaban, mga kapatid ko. Patuloy nating binabantayan yung ating kaligtasan para hindi po maagaw ng diablo ito, mga kapatid. Sa pamamagitan po ng pagpipigil sa sarili, pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, pakikinig ng Word of God, mga kapatid ko. Magbabad ka sa Word of God, mga minamahal ko, para siguradong nababantayan mo po ang kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ang sabi po, mga minamahal, ng 1 Corinthians chapter 9, verse 25, at ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit, tayo niyaong walang pagkasira. Yung putong na walang pagkasira, naghihintay sa atin, mga minamahal, na mga overcomer. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, huwag mong hayaan, mga kapatid ko, na mawala yung kaligtasan mo ng dahil lang po, mga kapatid ko, sa mga bagay na nakikita mong hindi maganda sa paligid, mga kapatid. Amen. Tumingin ka lang kay Kristo sa mahal na Panginoon. Diretso lang ang tingin, mga minamahal ko. Whatever happens, mga kapatid, manatili ka, mga minamahal, sa pagkatawag sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Diyan ka babalikan ng dakilang Diyos, mga minamahal. Diyan ka gagantimpalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pang-anim na crown, mga minamahal, crown of wisdom and knowledge, mga kapatid ko.
Yung kaalaman mo, mga minamahal ko, sa Word of God. Yung wisdom and knowledge, mga minamahal, sa Word of God. Isa rin pala yan, mga minamahal, sa crown na ating tatanggapin, mga kapatid. Pangpito po ay crown of victory for trusting in the Lord, mga minamahal. Yung pagtitiwala mo sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, kahit anong pagsubok, mga minamahal ko, ang dumating, nananatili kang nagtitiwala at kumakapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya napakasarap maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Mahal, may gantimpalang kalakip, mga kapatid. Sa mga unsaved naman, sa mga ayaw maglingkod sa dakilang Diyos naman, mahal, everlasting punishment yung naghihintay sa kanila. Sabi ng Luke chapter 3 verse 17, mahal, basahin natin. Luke chapter 3 verse 17, mga kapatid, isunod na natin ang 2 Thessalonians chapter 1 verse 8-9. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 3, versikulo 17. Nasa kaniyang kamay ang kaniyang kalaykay upang linising lubos ang kaniyang giikan at tipunin ang trigo sa kaniyang bangan. Datapat susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mamamatay. Amen. 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 Hallelujah. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9. Sa aklat ni kalawang taga Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9, na magsisaganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisatalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan kapamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalulatian ng kanyang kapangyarihan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Amen. Yan ang tatamuhin, mga minamahal na mga taong hindi kumikilala sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, araw-araw na kabalisahan. Araw-araw, mga minamahal, na hirap ng kalooban, mga kapatid. Kahirapan, mga minamahal, karamdaman, hallelujah. Minamahal, sapagat walang Diyos na pinaglilingkuran. Pero sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, nasa kamay ng dakilang Diyos yung kalaykay para handa niyang linisin lubos yung kanyang kiikan. Lilinisin niya, mga minamahal ko, yung kanyang kingdom, mga kapatid ko. Titipunin yung trigo sa kanyang mga minamahal, datapwat sabi rito, susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi napapatay. Kaya doon po sa mga hindi kilala ang Diyos, mga minamahal ko, at hindi tumatalima sa ebanghelyo ng ating dakilang Diyos, maghihiganti raw ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At ang kanyang ganti, mga kapatid ko, ay tatanggap po ang bawat taong hindi naglingkod sa dakilang Diyos ng kaparusahan, mga minamahal ko. Walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero tayo pong mga ligtas, mga minamahal, aharap tayo sa dakilang Diyos para tumanggap ng gantimpalang kabayaran ayon sa ating matatapat, mga minamahal, na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sabihin sa iyo ng dakilang Diyos, darating ang araw, mga minamahal, pag ikay nasa langit na, mga kapatid ko, makita mo yung mansion mo, mga minamahal ko, sa kalangitan na diamante, mga minamahal. Hallelujah. Huwag kayong maniniwala na ang ating mga mansion sa langit ay ginto, mga minamahal. Hindi po ginto ang ating mansion, kundi mga diamante, mga kapatid. Yung ginto'y tatapakan lamang natin. Kalsada lang natin yung ginto. Amen. Praise the Lord. Kaya ayaw ng mahal na Panginoon yung kanyang mga anak, mga mahal, ay magsabit-sabit tayo ng mga ginto, mga kapatid, sa ating katawan. Sapagkat pagdating po sa langit, mga mahal, kalsada lang natin yan. Amen. Kaya pagdating mo rin sa langit, mga kapatid, makikita mo yung pangalan mo, mga mahal, nasa mansyon. Mansyon mo yan. Baka hindi mo mahawakan yung doorknob ng iyong bahay, mga kapatid, na diamante. Pagharap mo pa lang, tutulo na ang luha mo, mga minamahal. Sabihin mo, hindi ako karapat-dapat dito, mahal na Panginoon. Bakit mo ako nilagay dito? Bakit mo ako dinala dito? Bakit mo ako binigyan ng ganitong pagpapala, mahal na Panginoon? Ano ba ang nagawa kong mabuti sa iyo? Wala po akong nagawang mabuti. Sasagutin ka ng dakilang Diyos, walang karapat-dapat sa akin, anak. Pero minahal ko kayo. Kaya kayo nandito. Amen? Binigay niya ang buhay niya sa krus, mga minamahal, ng Kalbaryo. Binuwis ang buhay niya, mga minamahal ko. Para sa iyo at sa akin, para tayo po'y hanguin, mga minamahal, sa impyerno. Sa lusak ng kasalanan patungong impyerno. Para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah.
Ay sasabihin ng dakilang Diyos, mga minamahal sa iyo, magsiparito kayo sa akin, pinagpala ng aking Ama. Manahin niyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Napakagandang talata, Matthew chapter 25 verse 34. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, versikulo 34. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nga sa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ang itatag ang sanlibutan. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa kanyang pangako, mga minamahal. Hallelujah! Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga minamahal, yung pupunta sa langit, sila yung mga Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Sila yung mga nagtiis, yung mga nagbata, mga minamahal ng mga pag-uusig, ng mga pag-aalimura dahil kay Kristo, mga kapatid ko. Hallelujah! Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, 1 Peter 4 verse 12 and 13, mga minamahal, huwag kayong magtataka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo, upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y hindi pangkaraniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. May mahal, napakaganda. Napakainam talagang maglingkod sa dakilang Diyos. Mga minamahal. Kaya mga kapatid, minsan may nagsabi sa akin yung mga kasama ko, mga kapatid ko, patungkol sa mga loved ones natin na mga lalamig ngayon ng lulupaypay. Yung mga loved ones natin ngayon, mga minamahal, minsan tinutokso ka, minsan inaalimura ka, mga kapatid. Pero pagdating po ng panahon, mga minamahal ko, na ng kahirapan, mga kapatid ko, sa'yo tatakbo yan. Mga minamahal, sa'yo hihingi ng tulong yan, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, sapagkat nagiging ilaw ka sa iyong pamilya. Amen ba? Mga minamahal, wala lang yan, mga kapatid ko. Patay mali siya lang sa iyo yan, parang hindi ka pinapansin, mga kapatid. Parang wala ka sa kanilang paningin. Pero, mga minamahal, sikreto lang, pinagmamasdan nila yung buhay mo. Nakita nila, mga minamahal, binago ka talaga ni Kristo ng mahal ang Panginoon. Bumait ka na talaga. Amen? Meron tayong kapatiran, mga minamahal, napakainit sa dakilang Diyos, mga kapatid. Habang umiinit, nagpapakainit siya, mga minamahal, matindi naman, mga kapatid ko, ang gamit ng kaaway sa kanyang kuya. Inuusig talaga siya, mga kapatid. Pero siya'y nagpipigil, mga minamahal ko. Dati nilalabanan niya yon, mga minamahal. Dati sinasabunutan niya yon, mga kapatid. Pero nung Kristiyano na siya, mga minamahal, grabe yung pagpipigil niya, mga kapatid ko. Umiiyak sa mahal ng Panginoon. Dumating yung time, mga minamahal, sumobra na po yung usig, sinampal siya, mga kapatid ko. Pagsampal po sa kanya, mga minamahal, tumulo ang kanyang luha. Anong sabi niya? Hinarap niya yung kabilang pisngi. Sabi niya, Kuya, sampalin mo pa yung kabila kong pisngi. Mga minamahal, naprosen yung kanyang kuya. Ganon ang pag-ibig, mga minamahal, ng mga ligtas kay Kristo. Hallelujah. Hindi nananakit, mga minamahal. Silang sinasaktan. Amen? Praise the Lord! Mga minamahal, hindi nagtagal, hindi naglaon, mga kapatid. Sama-sama na silang naglingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kaya sa mga ayaw maglingkod pa rin sa mahal na Panginoon, mga kapatid, aharap sa dakilang Diyos yung mga unsaved para tumanggap ng hatol at galit ng dakilang Diyos ayon sa kabayaran ng kanilang ginawang kasalanan sa lupa. At sasabihin ng dakilang Diyos, mga minamahal, Matthew 25 verse 41, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. O yun, mahal. Grabe, mga kapatid ko. Totoong langit. Totoong Diyos na ating pinaglingkuran, mga mahal. Amen? Praise the Lord. Darating ang mahal na Panginoon, mga minamahal ko, anytime now. For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels. And then He shall reward every man according to his works. Amen. Babalik ang mahal na Panginoon, darating siya, mga minamahal, para ibigay ng dakilang Diyos yung reward natin, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. At ang paghatol muna ng dakilang Diyos, mga mahal, magsisimula muna sa house of God.
mga kapatid. Sisimula ng dakilang Diyos sa kanyang church hanggang sa ang mga tao po, mga minamahal ko, ay maniwala sa kanyang mga salita, mga minamahal. 1 Peter chapter 4, verse 17 and 18, mga kapatid. Basahin natin, mga minamahal. 1 Peter chapter 4, verse 17 and 18. For the time is come that the judgment must begin at the house of God. Mga minamahal, pakibasa po. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 17 hanggang 18, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Paglilinis ng dakilang Diyos, mga mahal, magsisimula sa kanyang church, mga kapatid ko. Lilinisin niya yan. Amen. Alam ng dakilang Diyos, mga mahal, kung meron bang damo, mga kapatid, sa mga trigo. Ang alam ko, wala. Alam ko, lahat tayo, mga mahal, gusto natin ng kaligtasan. Gusto natin ng langit at buhay na walang hanggan, mga mahal, sa piling ng Diyos. Amen po ba? Eh, mga minamahal, huwag na nating i-focus, mga kapatid, yung ating puso't kaisipan sa mga material na bagay, mga mahal. Huwag na yan, mga kapatid. Unahin mo ang spiritual. Alam niyo, ang pinaka-importante ngayon, may mahal, kalusugan ng ating physical. May mahal, walang kwenta ang yaman kapag ang physical natin, may mahal, ay ginupo ng karamdaman. Yung pag-iingat lamang, proteksyon ng dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Yung nagigising kang payapa, mga kapatid, masaya ang iyong puso. Nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kayamanan na yan. Amen ba? Pero hindi ka pababayaan ng dakilang Diyos ay yung pangangailangan araw-araw. Sabi ng pangako ng mahal na Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Amen? Kaya dun din mga minaman sa mga ginagamit ng dakilang Diyos dati. Yung mga ginagamit ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, pero tumalikod sa banal na tawag ng mahal na Panginoon sa kanila. Pinili po yung layaw ng mundo, mga minamahal. Pag hindi kayo bumalik sa dakilang Diyos, mga kapatid, minamahal, hindi kayo papapasukin sa langit. Sapagkat ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 22-23, mga mahal. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Mahal na Panginoon, nangaral ako sa iyong salita. Ang galing kong mangaral. Ang galing kong magpaliwanag ng gospel mo. Papasukin mo ako. And in thy name have cast out devils. Nagpalayas ako ng demonyo sa iyong pangalan. Nagpagaling ako ng cancer, leukemia, TB, diabetes. Nagpadilat ako ng bulag. Nagbuhay ako ng patay sa pangalan mo. Mga mahal. And in thy name, done many wonderful works. Verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye doers of iniquity. Amen. Kahit ano palang galing natin, may mahal, kahit anong husay natin, kahit anong very anointed po tayo, mga minamahal, once upon a time. Pero pag hindi mo na pinagpatuloy, mga minamahal, ang iyong paglilingkod sa Diyos, mga kapatid ko, mga minamahal, hindi ka makakapasok sa langit. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Mga minamahal, manatili tayong trigo sa mahal na Panginoon. Amen. Manatili tayong tupa para sa mahal na Panginoon. Masunurin ang tupa. Sabi nga nung nagkwento sa akin, mga minamahal, ang mga tupa raw, mga kapatid ko, hindi raw nakakakita yon. Totoo ba yon? At inaasahan nila, mga minamahal, na yung nanguuna sa kanila, mga kapatid ko, yung kanilang inaamoy para may minamahal sumunod sila. Hindi ko alam kung gaano katotoo yun, mga minamahal. Narinig ko lang. Ang kanilang inaasahan, mga kapatid, yung shepherd nila. Kaya pala sinampol, mga kapatid, sa Bible, yung mga kaluluwa, o inmahal, tupa. Walang inaasahan, kundi yung ating shepherd, ating mabait na Ama sa langit. Amen. At naniniwala ako, mga inmahal, na ang tupa, kapag kinatay mo yan, hindi yan mag-resist. Hindi yan lalaban. Dahil may tayong kapatiran, may inmahal sa Pampanga, marami siyang tupang alaga. Na kapag tinawagan ako, mga minamahal, at magkakatay siya ng tupa, mga kapatid, para pakainin lang ako. At nakita, mga minamahal, sa pagkatay, mga kapatid, makita mo ang tupa. Hindi yan naglalaban, hindi yan natatakot. Mga minamahal, pag nakakita ng patalim, mga kapatid,
iuumang na lang niya yung kanyang liig. Ngayon, mahal, maamong maamo siya. Ganyan pala ang tupa. Amen? Praise the Lord. Ngayon, mahal, wag nawa mga kapatid ko, makarinig ka lang ng hindi maganda, parang gusto mo na magdemanda. Amen ba? Pwede ba nating palakpakan ng dakilang Diyos, mga minamahal? Yan lang ba ang palakpak natin para sa dakilang Diyos natin? Kapalit ay langit, mga minamahal. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa dakilang Diyos. Naramdaman ko yung kanyang presensya. I feel the presence of the Lord. May mahal. Amen. Amen. May conclusion ng buhay natin bago ako magtapos. May conclusion ng buhay natin, may mahal. Lahat matatapos, mga kapatid. Lahat magtatapos. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is man's all. This is the whole duty of man. Tagalog mo man. Ito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Ito ang buong katungkulan ng tao. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Nawa, mga mahal, lahat po ng mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay tupa ng mahal na Panginoon. Amen. Yung tupa, kapag kinakatayan, tumutulo lang ang luha niyan. Tumutulo ang umiiyak siya, mga mahal, tumutulo ang luha sa mata niya. Makikita mo yan. Hindi naglalaban. Amen. Yung sinampal sa pisngi, mga minamahal, dating may pagka-Amazon ang mga kapatid ng unbeliever pa. Hindi po pwede yun, mga minamahal, talagang lalaban yon. Pero dahil kay Kristo sa mahal na Panginoon, nag-uumapaw ang pag-ibig, mga minamahal. Tumutulo lang ang luha niya, mga kapatid. Inharap pa niya yung kabila. Kuya, sampalin mo pa ako sa kabila. Alang-alang sa mahal na Panginoon. Yung ginawa niya, mga mahal, naging ilaw sa kanilang pamilya yon. At ngayon, naglingkod sa mahal na Panginoon lahat. Amen. Praise the Lord. Kaya bago natin awitin dito, mga minamahal, pinaghahanda ko po yung ating mga awit. Ang kaibahan po ng mga trigo sa pansirang damo. Hindi mo makikilala hanggang sa sila'y lumaki. Mga minamahal. At handa sa pag-aani, mga kapatid. At sa pag-aani, doon lamang ihiwala yung trigo sa pansirang damo. Kaya dapat, mga mahal, manatili tayo, mga kapatid ko, maging masunurin sa dakilang Diyos. Dapat nating ihanda yung ating mga sarili sa pamamagitan po ng matapat na paglilingkod at matapat na pananampalataya. Darating pong araw, sabi ng Bible, Revelation chapter 21, verse 4, mga mahal, and God shall wipe away all tears from their eyes. Amen. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Darating ang araw, mga mahal, panahon, bababa ang dakilang Diyos sa kanyang trono para pahirin lang ang luha, mga mahal, sa iyong mga mata. Amen? Praise the Lord. Sabihin sa iyo ng dakilang Diyos, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Nandito ka na sa bahay natin. Amen. Nandito ka na sa tunay mong tahanan. Huwag ka nang umiyak. Hallelujah. Praise the Lord. Wala na raw kamatayan, wala na raw kalungkutan, wala na raw pag-iyak, pagtangis, wala na sakit, mga minamahal. Amen. Lahat ay pawang kagalakan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, may mahal. Destined for the throne, mga kapatid ko. He walked in His Son. Purihin natin ang dakilang Diyos. Destination natin ang langit.
beneath the cross, He suffered for us to pay the priceless cost. His death on the cross, His death always seems lost, but in the glory of His resurrection, we're sure of our salvation. He will take us home. His strength for the throne. Hallelujah. Heaven is our home. The glory He'll reveal, the earthly things cannot compare. The kingdoms made by man can never change the Master's plan. We are destined for the throne. Thank you, Jesus. Sometimes it's hard to bear the pain, the grief, the tears, but in His eyes were victorious at His side. Just do what He desired. Then at the close of His days, you will finally see His face. We will wait Him in glory, that will build the redemption story with Him for eternity. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. The things cannot compare. The kingdoms made by man can never change the Master's plan. We are destined for the throne. Destined for the throne. Heaven is our glory He'll reveal, the earthly things cannot compare. The kingdoms made by man can never change the Master's plan. We are destined for the throne. Uy, bago natin ituloy ang awiting ito, ano man ang mangyari, magpatuloy tayo sa paglilingkod. Samahan natin ang pagmamahal ng ating paglilingkod. Magkaisa, magmahalan, magunawaan, magpatawaran. Tayo po, mga minamahalang katawan ni Kristo. Tayo po ang sama-samang gagawa, kapit-kapit kamay tayo, mga minamahal, para hindi tayo magapi ng dyablo. Para maabot natin, mga minamahal, yung mga natutunan natin sa araw na ito na pag-aralan natin. Mansyon, mga minamahal, sa langit. Ang kalsada'y ginto, mga minamahal. Para marating natin yun, mga minamahal, magkaisa ang lahat. Magsumikap. Mga minamahal, ayaw ng ating beloved honorable pastor, ni isa'y mawala sa kamay ng Diyos. Hallelujah. Kung mayroon kang hindi maunawaan sa iyong kapatid, mga minamahal, huwag mong ipasa sa iba, mga kapatid. Huwag mong ibulong sa iba. Kausapin mo siya. Mga mahal.
liwanagin ang lahat, mga kapatid ko. Hallelujah. Yung natutunan natin sa church na ito, siyang ibabahagi natin sa labas ng church sa sanlibutan. Hindi yung style ng sanlibutan ang ipapasok natin sa loob ng church. Mga mahal, we are overcomer. We are all overcomer. Lahat tayo overcomer. Mga mahal, may Kristo sa puso bawat isa sa atin. Punong-puno ng pag-ibig ang anak ng Diyos, mga mahal. Hallelujah. Hindi tayo tears. Hindi tayo damong pansikla. Tayo po'y mga tupa ng Diyos. Tayo po'y mga mabubuting tanim ng ating mahal na Panginoon, mga mahal. Malapit na darating ang mahal na Panginoon. Ulitin natin ang awiting ito, mga mahal, sa first stanza. Hayaan natin, mga kapatid, na mahin ang matabis na presensya ng dakilang Diyos. He walks in His soul, and so the trees soul beneath the cross. He suffered for the lost to pay the price that's cost. He's for the cross, and His death, oh man, seems lost. But in the glory of His resurrection, we're sure of our salvation. He will take us forth. The sin or the throne. Heaven is our home. The glory He'll reveal, the earthly things cannot compare. The kingdoms made by man, they never change, the Master's plan. We are destined for the throne. Destined for the throne. Heaven is our home. The glory He'll reveal, the earthly things cannot compare. The kingdoms made by man can never change the Master's plan. We are destined for the throne. Destined for the throne. Heaven is our home. The glory He'll reveal, the earthly things cannot compare. The kingdoms made by man can never change the Master's plan. We are destined for the throne. Destined for the throne. Heaven is our home. The glory He'll reveal, the earthly things cannot compare. The kingdoms made by man can never change the Master's plan. We are destined for the throne. We are destined for the throne. We are destined for the throne. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo po inirang, pinili ng ating dakilang Diyos upang matanggap. Hallelujah. Ang korona na nagmumula sa ating pinakamahal na Pinoon.
Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. God bless you po sa pinamagandang mensahe natin pakinggan. Hallelujah. With and tears. Hallelujah. Truth. At hindi tama. Hallelujah. Good and bad, saved and unsaved. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tulad nga po natin nakapakinggan, tayo po'y hinirang, sabi ng awitin, hinirang, pinili, hallelujah, para sa kaligtasan, para sa korona na nagmumula sa ating pinakamahal na Kristo. At tayo po'y manalangin, patuloy po natin hingin, hallelujah, ang patnubay at gabay ng ating dakilang Diyos. Dahil mayroong requirements ang ating pinakamahal Pinon. Tulad po natin nakapakinggan, hallelujah, ang damo, at ang panirang damo ay halos magkamukha na lamang. Pero ang Biblia, mayroong standard, hindi po natin pwedeng i-fake, hindi po tayong pwedeng, hallelujah, magkukunwari. Dahil ang final nga po riyan, ang sabi ng Biblia, by their fruits, you shall know them. Ang panirang damo, hallelujah, ay tumatawag din po sa ating pinakamahal Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Narito po tayo, tinuturuan, pinaunawa mabuti, hallelujah, kung paano po tayong mamuhay na totoong Kristiyano sa mata ng ating pinakamahal. Tayo po'y manalangin, hingin po natin na patuloy po tayo bigyan, hallelujah, patnubayan ng ating pinakamahal Panginoon. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihan, pangalan niyo po, mahal ang Panginoong Yesus. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa iyong kabutihan, sa bawat isa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa patuloy niyo pong pagtuturo sa bawat isa amin. Maraming salamat sa pagkainang sa amin, Pastor, para kami lubos makapag-unawa, maunawaan lubusan ng banal kaluban, dakilang Diyos. Narito po kami, mahal Panginoon, mga hinirang, mga pinili, totoong damo, hallelujah, hindi paninirang damo, O God, bagkus totoong binhi na nagmumula sa iyo, dakilang Diyos. Ayaw po namin na kami po'y mawalay sa iyo. Panghawakan gabayan ang bawat isa amin. Bigyan niyo ko ba yung puso at kaisipan na nagmumula sa iyo, na aming pong mahalin ang banal kaluban, aming mahalin dakilang Diyos ay yung makaluhal kapalatuntunan, O God. At ganoon din po, pagmamahal sa aming kapwa manampalataya at sa aming mga kapwa tao, mga Pinoon. Tulungan niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos. Ayaw po namin na kami po'y maging maninirang damo, O God. Ito po, gawin niyo po kami totoong anak niyo po, mga Pinoon, sa puso, gawa at katotohanan. Panghawakan niyo po kami, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating mga pangilangan, sa watain po natin, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat po yan ay mananakmal. Gamitin po natin ang makapangyarihan ng ating dakilang Diyos with all authority. Dahil ang sabi nga, rebuke with all authority, tanggapin ang lahat, hallelujah, ng kapangyarihan na nagmula sa ating dakilang Diyos. Gamitin po natin ito. Ito po, hallelujah, ay pinakalob sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. O po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, dakilang Diyos, ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, lahat ng tunay luluhod. Dakilang Diyos, ang dakilang pangalan. Sa mga naunang panalangin po na aming mahal, galang Pastor Lisa Dalmida, aming gagamitin sa dakilang pangalan, O God. In the mighty name of Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaway. Di mo nyo ang pananakmal, gawa ng kaway, di mo cast out from us in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, panglupaypay, panalamig, di mo of doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng karamdaman, cast out in Jesus' name. Be blessed and be healed in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, panglupaypay, cast out in Jesus' name. Pride, vain glory, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems over right now, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi nga ng Biblia, tayo lubos maggalak. Hallelujah, sa kaligtasan, napikaloob sa atin ang ating pinakamahal na Panginoon. Habakuk 3:18 po yan. Amen. Hallelujah. Lubos na tayo maggalak, matuwa sa kaligtasan na binigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po, Brother Dean Preacher, Brother Danilo D. Guzman, sa salita ng ating dakilang Diyos. God bless you po. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Kung mayroon po tayong mga bisita, mga baguhan na patuloy umaten, hindi pa po natanggap ang bautismo sa tubig, kumpletuhin niyo po, tanggapin niyo po ang bautismo sa tubig sa makaparehang pala ng ating pinakamahal na Panginoon. Patuloy po umaten. We love you in the Lord, but Lord Jesus loves you more. Amen. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo. Narito po tayo ngayon sa ating mga malagang announcement. Ganoon din po sa ating special love offering. Narito po ating private elder.